Hello Aquarius, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo at saka situation ng person mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang cards mo ay King of Swords, the Hangman in reverse at Page of Cups. Pinapakita na ang ilan sa inyo na sa seryosong situation ka. At kung kailangan mong harapin ito or magkaroon ng desisyon, kailangan ay fair. Yung mapapakinggan mo, yung both sides. Pero pinapakita ng mga cards na kung ano man yung situation na kinakaharap mo, matatapos ito at magsisimulang muli ng panibago ang buhay mo. At saka merong person na susuporta sa'yo. May posibilidad na anak mo to kasi ano pa siya estudyante pa lang. Sa career, kailangan mong maging maingat, kalkulado, at saka metikuloso. Kasi ang ilan sa inyo, meron kang malaking responsibilidad sa career. Ikaw yung charge, kaya kailangan mas marami kang alam at fair yung pagpapaliwanag. Kung kailangan mag-step back sa situation, ay gawin mo para mas makaisip ka ng magandang solusyon. Para makita mo ng klaro yung situation, alam mo kung ano yung kailangan at saka hindi. May posibilidad na mataas ang posisyon mo sa trabaho or ikaw yung may-ari ng negosyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, merong katotohanan kang malalaman. Itong the High Priestess, ang patience, merong maganda or mabuting dulot sa buhay mo. At medyo matagal man ang dating na magandang pagkakataon, worth it naman ang paghihintay mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship dahil sa katotohanan na nalaman o kaya ini-ignore ka ng person mo, nagkaroon ng distansya sa inyong dalawa. Ang ilan sa inyo kung hindi betrayal ang problema ay merong health problem. Nakadalawang cards na. Ang ilan naman sa inyo ang sekreto ay yung magandang balita na magkakaroon na kayo ng baby o kaya marriage proposal. Ang ilan sa inyo na single, masyado mong kinikilala yung potential person kasi natatakot ka na baka maulit ang nakaraan. Pero may ibang potential person na nagkakagusto sa iyo. Itong card naman ng person mo ay Six of Wands in reverse, King of Cups, at the Tower. Merong dalawang desisyon na pinagpipilian yung person mo. At saka, nagiging malamig din siya sa iyo. At saka, pareho sa cards mo at saka sa card ng person mo, pareho niyong gusto ng hustisya. May posibilidad na meron ng namamagitan para maayos ang problema niyo. At saka ang ilan sa inyo, natutunugan mo na to, pwedeng kaibigan mo or kapamilya na merong betrayal, hindi siya loyal sa'yo, unfaithful, na kailangan mong mag-ingat kasi mapanlin lang yung person. May mga pagkakaiba kayo ng person na may hirapan kang maunawaan. Sa financial, magiging maganda, solid yung kita mo. At ito na yung magandang timing para i-budget mo kung ano yung dapat gastusin at hindi. Dalawang cards na kasi nagsasabi na importante na
meron kang ipon or financial na naitatabi. Sa mga single, merong bagong person na darating sa buhay mo at siya yung makakapag-fulfill ng pinapangarap mo. At saka mararamdaman mo rin na meron kayong spark, yung tingin mo compatible kayo. Kaya lang para sa mga single, kailangan siguraduhin mo na ready ka para sa bagong relasyon. Kasi kung hindi pa, maging honest ka sa person. At saka nakadalawang cards na para sa karma. Kaya maging fair. Itong Ace of Swords, ang ibig sabihin may mga transformation na mangyayari sa buhay mo. Ang ilan sa inyo, puputulin mo na yung connection sa toxic na connection or relationship. Magkakaroon ng adjustment sa bagong sisimulan mo sa buhay. Iwasan lang ng pabigla-bigla na desisyon at saka huwag paapekto sa emosyon. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay maayos ang relationship niyo ng person mo at saka yung person mo, yung pagmamahal niya sa'yo ay hindi magbabago. At ang kailangan yung paghandaan ng person mo ay merong challenges na darating sa buhay niyo na kailangan nyo parehong makasabay. Pwedeng positive ang dating or negatibo. Ito muna yung alamin natin, yung angel number mo. 666, warning of negative thinking, need to refocus, return to purpose. Tama itong card na ito na kailangan mas i-welcome mo ang abundance at saka positibo. 222, focus on the positive. O diba connected din siya? At saka mag-focus ka rin syempre sa growth. Mahirap yung mga sinasabi ng cards kaya kailangan paunti-unti mong i-apply sa buhay mo. Sa mga single or nasa relationship, naiisip ka pa rin ng person na ito. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakatatlong cards na merong betrayal sa relasyon nyo ng person mo. Nakadalawang cards ka na rin na natuklasan mo ito. At saka sa mga single, yung potential person na makikilala mo ay mature at saka marunong makinig or makisimpatya. Ito naman yung advice ng mystical card. Boundaries. Ibig sabihin nito ay marunong ka ng tumanggi sa mga sitwasyon na hindi mo gusto. Itong pagkakaroon ng desisyon sa buhay mo ang magbibigay sa iyo ng power o pambihirang tagumpay. Ito namang core values ay sundin mo kung ano yung nasa puso mo. I-priority mo yung sarili mo. At dahil na rin sa pagbabago or lakas ng loob na ipinapakita mo, nakakaiwas ka sa toxic na mga tao at delays. At saka ang ilan sa inyo sa relationship o kaya single ka man, hindi mo na ito mapapansin na yung universe ay kumikilos na para sa iyo, lalo na kung naagrabyado ka. Hindi naman agad-agad dumarating yung karma, pero darating sa person na deserve. Ito naman yung mga cards para sa solution. Seven of Cups, Eight of Pentacles, at the Wheel of Fortune in reverse. Pagkatapos ng mahirap na sitwasyon na pinagdaanan mo, yung pagtitiis mo ay may magandang resulta. Marami ka ring pagpipilian na mga pagkakataon.
At saka naging klaro na sa'yo lahat kung ano yung dapat mong i-priority at protektahan. Magkaroon man ng delay sa mga pinapangarap mo o kaya hinahangad, ay magpapasalamat ka pa rin kasi abundance ang darating sa buhay mo. Kasi yung mga intentions mo ay pang mabuti. Sa health, ang advice ng mga cards ay huwag mong abusuhin ng kalusugan mo. Kailangan ng pahinga. At saka kung ang ilan sa inyo nagpapacheck up ka na, sumunod ka sa payo ng doktor. At saka huwag mo munang intindihin yung ibang bagay kung meron ka mang illness. Mas piliin mo yung katahimikan ng isip at saka kalooban. Single ka man or nasa relationship, kilalanin mong maigi yung person mo or potential person. Kasi marami ka pang bagay na hindi nalalaman patungkol sa kanya. At saka ang ilan sa inyo, yung potential person para sa mga single, makikilala mo siya sa trabaho mo or sa mga activity na ginagawa mo. Kailangan kasi ng pagkilos para makilala mo yung potential person. Alamin pa natin yung additional card mo. Itong additional card mo na Queen of Pentacles. Meron kang malaking desisyon na gagawin. Ang ilan sa inyo sa career, kahit na nagkakaroon ng problema ang career mo, mag-i-stay ka pa rin. At ito yung pinaka-best decision na gagawin mo. Dahil sa kaalaman mo, marami kang matutulungan na tao, magiging stable at happy ang buhay mo. Naka-4 na cards ka na para sa pagkamit ng tagumpay. Ito pa yung ibang additional card. The Hermit. Ang ibig sabihin nito ay nagkaroon na ng healing sa iyo at saka ini-enjoy mo na yung buhay mo at pinapahalagahan ang sarili. Itong Ace of Wands naman ay pinapakita na malakas na yung loob mo at saka nakaka-attract ka rin ng mga positibo, oportunidad at blessings. Marami ka kasing natutunan at saka nadiskubre sa sarili mo. Katulad nitong The Empress. Marirealize mo na yung halaga mo, magkakaroon ng changes at magpapatuloy yung growth sa buhay mo.